Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Septembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:13 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Jinggoy. Opo, kasi nga ay nung mga nakaraang araw, hanggang po ngayon ay yung balita ay nag-ship doon sa kasarian ni Jinggoy. Opo, o yung kanyang ayan nga pagkatao, ano? Ay ang title ko po ngayon ay Kasarian ni Jinggoy Talakayin Natin. Opo. Pero ah ang mas tatalakayin ko dito na hindi tinatalakay po nung mga ibang vlogger ay bakit nagkaganyan, kung totoo man yan na ganyan siya, at hindi natin naman alam kung totoo ba yan o hindi, o ano ang extent ng yung kasarian niya. Opo. Pero ganun pa man, magbibigay po tayo ng komento o payo. Opo, para po ito sa mga magulang at saka sa yung mga bata na naliligaw o sa mga tao din na yung parang nalilito. Opo. Yan po ang napansin ko ngayon yung mga tao litong-lito. Opo. Kaya naisipan ko na mag-vlog. Hindi para ikondena si Jinggoy, kung hindi, at saka hindi naman natin pwedeng ikondena yan kasi hindi nga natin alam ang extent ng activities niya dyan o hindi natin alam kung sinisiraan lang siya o ano. Pero nga ay i-assume natin na ganyan na kasi nga hindi naman lalabas yan kung talagang walang ganyan Inuulit ko hindi natin kinukondem yung tao, lalo na kung wala tayong alam. Ang kinukondem po natin yung activities na ganyan. Opo. Yung aksyon o yung paggawa niyan. Opo. At uunahin ko na po ang Bible verse kasi baka makalimutan ko mamaya ko na tatalakayin yung bakit ganyan. Opo, bakit ganyan. At palagay ko, makukumbinsi ko naman kayo. Kasi dun sa paliwanag ko, pati yung mga nakakausap ko po ng mga na mga ganyan. Opo, isishare ko sa inyo kung maabutan ko pa. Pero mas uunahin ko po itong mga Bible verse. Ngayon ay ang sinabi ko kanina, tatalakayin ko bakit nagkaganyan. Opo. Bakit may ganyan? Ito po ang reason. Ngayon, ito ay itinuro din sa amin ito ng nagtuturo sa amin ng Biblia doon sa Jubail, Saudi Arabia. Itinuro din ito sa amin. Pero nag-research pa ako at nagtanong-tanong pa ako ng mga tao at nag-obserba ako. Opo. Ngayon, ang sasagutin po natin, bakit nagkaganyan? O bakit maraming ganyan? O bakit dumadami yan? Yang ganyan. Ulitin ko hindi natin kinukondim yung tao kung hindi yung activities. Romans
chapter 1 verse 24, therefore, hindi, sa Matthew muna, no? Umpisa tayo sa Matthew chapter 24 verse 12. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Ayan po. Dahil sa dumadami daw ang wicked o yung mga paglabag o yung mga evil doers dumadami, o dahil dumadami yung ginagawa natin ng mga evil, the love of most will grow cold. Yan po pero ito ay tinatalakay ito doon sa mananampalataya. Yung pagmamahal mo doon sa simbahan o doon sa mga kapwa mong mananampalataya ay nawawala o nagiging malamig. Grow cold nga Pero kung hindi ka mananampalataya, hindi mo naman maintindihan ito Kasi nga, kung wala kang faith, ay yung faith kasi ang tinatalakay dito. Ako, nung una kong nabasa ito, ay pagmamahal sa asawa. Opo. At hanggang ngayon, iyan din po ang sumasagi sa aking isipan. Although na talagang ito ay para doon sa yung faith mo will grow cold. Sa pagmamahal mo kay Kristo, ganyan. O sa country, pwede rin yan Pero hindi natin mawawala yung pagmamahal sa asawa. Dahil nga sa maraming wickedness na ginawa mo nawawala na yung pagmamahal mo sa asawa. Ayan po will grow cold. At hindi lang po yan. Dahil sa wickedness po, yung iba ayaw na nga mag-asawa Opo. O nakakalimutan na nila na mag-asawa kasi nga ay nababaling sa mga evil activities. Ayan po At kung depende yan kung saan ka nahilig Hilig-hilig lang po yan At kung nahilig ka nga doon dyan sa mga pumapatol ka dyan sa ganyan, ay mapupunta ka na ron. Kaya nga, the love of many will grow cold. Romans chapter 1 verse 24. Therefore, God gave them over to the sinful desires of their hearts, to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. Ayan po, ipinagkaloob na sila ng Panginoon sa ganyan, o hinayaan na sila, o kaya ay ibinigay na sila kay Satanas. Yan po ang ibig sabihin nito. Maraming Bible verse ako na ibibigay patungkol dito. Pero kulang po ang oras Pero ito na lang ang pinili ko. Ngayon, ulitin natin Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. Okay, lahat po ito kahit na yung nangangalo niya, kasama dito. Kahit na yung pumapatol sa kapwa lalaki o kapwa babae, kasama po dito. Ayan po O yung may mga kabit, kasama din dyan. Pero, mas patungkol po ito sa mga yung pumapatol sa kapwa lalaki o kapwa babae. Opo. Therefore, God gave them up over to their sinful desires. Ayan po, hindi ba? Hinayaan na sila o pinabayaan na sila o ipinagkaloob na sila kay Satanas. Ang liwanag po, hindi ba?
Kaya nga ganyan kahit na normal yung isang tao, pag napunta doon o nasama doon, ay ganyan nga ang mangyayari. O ay kaya nga nagtataka kayo siguro. Pero mamaya tatalakayin ko yan. Ikikwento ko sa inyo yung mga na-interview ko. Opo, yung mga nakausap ko. Okay. Uunahin ko muna itong mga verse, babalikan ko na lang. Ephesians chapter 4, verse 19, having lost all senses of shame, they have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with a craving for more. Ayan po. Having lost all senses of shame, wala na silang kahihiyan. Kahit na ginagawa nila yan, wala na silang kahihiyan They have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity. Ayan po, with a craving for more. Habang tumatagal, mas gusto pa nilang gawin yan. O naghahanap pa sila. Kuwan po yan. Kahit ano po yan. Kahit na yung kabit o yan ganyan. Yung pumapatol sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ayan po they are craving for more. Ayan po. Sumpa po kasi yan sumpa Itaas ko lang po Ayan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 5 at saka 6, each of you must know how to control his own body in holiness and honor, not in lustful passion like the Gentiles who do not know God. Ayan po each of you must know how to control his own body in holiness and honor, not in lustful passion like the Gentiles who do not know God. Totoo po ito. Kaya gumagawa ng ganyan dahil hindi nila kilala ang Diyos. Alam nila na may Diyos o naniniwala sila siguro na may Diyos, pero nga yung iba sinasabihan pa nga na stupid ang Diyos Paano pa sila ganyan? Ay talagang nilalabanan nila ang Diyos. Ito kasi hindi nila kilala ang Diyos. At totoo po yan. Hindi po natin kilala ang Diyos. Hindi. Totoo po yan. Hindi. Naligaw na nga po ang tao Hindi natin alam. Kaya nga, hindi natin kilala ang Diyos. Kaya nga bumaba dito si Kristo. At yun ang ipinakilala. O yun ang ipinamalita niya. O yun ang narinig natin o nakita natin. Papaano ba ang Diyos? Ganun po. Ipinaliwanag niya o dinemonstrate niya papaano ay kasi nga wala malayo na tayo dahil sa kasalanan. Hindi na natin nga kilala Ngayon, ang ginawa ng Diyos, ipinakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya totoo ito, hindi natin kilala ang Diyos. Ngayon, ay pati tayo, pati yung tao na ay simpre nahawakan nila si Kristo, hindi ba? O nakausap nila si Kristo at pinatulayan nila na mayroong Kristo. Pero ayaw nating maniwala ngayon Ayaw Nag-testify sila na nakasama nilang kumain si Kristo, na ipinako si Kristo, pero ayaw natin maniwala. Kaya hindi rin natin alam ang Diyos hanggang ngayon.
Ganun po yan. Pero dapat ang paniwalaan natin si Kristo kasi nga siya ang bumaba sa lupa 2,000 years ago O ay ang oldest known manuscript, hindi ba? Yung mga isinulat ng tao na hanggang ngayon ay naiintindihan o nababasa is 5,000 years ago. Ay ito si Jesus Christ dumating 2,000 years ago. Ayaw nating paniwalaan. Kaya problema talaga. Kaya nga yan ang isinulat dito sa Thessalonian. Each of you must know how to control his own body. May control po tayo Binigyan tayo ng Panginoon na katangian na mag-control. Kung papaano na may katangian tayo na magmahal, mayroon din tayong katangian na mag-control. Ay kaso nga ay wala ng control Kaya problema. At ito dinagdag dito because they do not know God. Ayan po ulitin ko magkasabay po yan. Isang pagmamahal halimbawa sa opposite sex, naa-attract ka, hindi ba? Pero binigyan ka naman ng katangian na pwede kang mag-control. Ganun po yan. Gamitin mo yan. Pero nga, hindi nga magamit kasi nga you do not know God. Ayan po. At yung iba, hindi naman natatakot kasi nga hindi nila kilala ang Diyos At tahasan ko na po na sinasabi sa inyo, hindi nyo makikilala ang Diyos. Hindi. Napakalayo na nun. Ang dapat panampalatayahan nyo si Kristo o yung ginawa ni Kristo. Ganon po yan. Pero nga, ay kung gusto nyo dumirikta sa Diyos, ay aywan ko, papaano? Hindi ba? Sinabi na ni Jesus Christ na, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sinabi na niya Ay pero yung iba, gusto nila sa Diyos daw Ngali, hindi ba? Matthew 15 verse 19. Ito po ang ating mababasa. For out of the heart of man, or for out of the heart comes evil thought, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Wala na po nagtuturo sa atin Hindi na tayo kailangang turuan Simula nung bata na andyan na sa atin yan. Ngayon, kung particularly itong sexual immorality at saka yung adultery, o theft, o yung mga ganyan, yung mga gawa na yan, wala po nagtuturo sa atin yan. Inherent na po sa atin yan kasi nga naligaw ang tao o rebelde doon sa palatuntunan ng Diyos. Rebelde. Ngayon ay bahala ka na kung yung maliit na desire na ganyan, yung sexual immorality, yung adultery, ay palalakihin mo yan. Kasi nga, yung may control ang tao May control. Ay kung hindi mo kukontrolin yan, ay simple, lahat ng magagandang babae dyan, hindi ba? Magaganda yan sa paningin natin, hindi ba? Ay pero nga, ay kukontrolin mo yan. Ganun po yan. Ay kung mayamang ka, ay ito na nga, hindi ba? Kung mayabang ka, ay simple, babayad ka O kaya nga, ay itong nangyari kay Jinggoy Estrada. Okay, punta na tayo sa kuwang kasi nailagay ko na itong mga Bible verse alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, nung ako po ay nagturo ng Bible study doon sa Jubail, Saudi Arabia, ako po ang cell group leader nila ng mga 6 months lang. Kasi umalis po yung nagtuturo sa amin Finish contract na siya, 2 years kasi ang kontrata ay umalis na siya, ay ako ang nag-handle. Ngayon, yung 6 months na yan, ang dami ko po na nakausap na mga tao. Kasi umaatin sila Umaatin sila Doon sa compound namin, mayroon kaming mga 700 na Pilipinos. Opo. Pero ang total strength namin, doon sa compound namin,
umaabot kami ng 5,000 to 6,000, pero iba-ibang nationality. Yang 700, marami na po yan. Ngayon ay may mga problema yan. 2 times a week, nagba-Bible study ako. Ngayon, ang daming pumupunta sa amin. Isa na ito mga ganito. Yung mga nagkakaproblema sila. Mayroon isang araw po, ikikwento ko, may umatin sa amin na taga-Pangasinan. Basketball player daw siya dati. Ngayon, may experience siya dyan. Kinikwento niya sa Bible study kasi ito ang topic namin yung pagkabakla ay sabi niya nakakahawa po yan, sabi niya. Nakakahawa, sabi niya. At hindi lang siya ang nagsasabi. Mayroon pa akong isang naturuan din ay kwan ni Kibuloy, galing doon kay Kibuloy. Oo, kanya, nakakahawa yan. Yan bakla. Sila nagsasabi. Kaya naniniwala ako may mga asawa sila. Pero kung hindi nila kinontrol, ay mapupunta sila doon. Tinanong ko yung taga-Pangasinan kasi nga, ipinakita niya sa akin yung pamilya niya, yung asawa niya, ganyan, ito kanya. Ngayon, ay paano ka kung nakaligtas dyan? Kasi nga noon ay naiiba na yung ugali niya Ayaw na niyang sipingan yung asawa niya. Pero bakit mo ko ginawa yan? Ay, sir, sabi niya, pira, sabi niya pinipirahan niya yung bakla, ay pero bandang huli, ay nanginginig na siya hinahanap-hanap na niya Ay, okay kako, ay isang tanong ko na lang sa'yo, sabi ko, bakit nahawa ka? Ay kasi kanya, kung naghahalikan naman kayo, alam mo ba kanya kung sino ang, hindi ba? Parang ikaw na rin kanyang humahalik Yun ang sabi niya. Ay, ang dami ko na po na nakausap na ganyan. Nakakahawa yan. Kasi nga, dun sa mga Bible verse na binanggit natin, and God gave them up. Hindi ba? Pinagkaloob na sila Ayan po ang reason dyan. Ngayon, ay yung si Bobby, hindi ba si Bobby Mati ni Idol para yun, pero hindi ko kilala yan kasi nga ang huli na kilala ko sa mga mato ni Idol ay si Justoni Alarcon. Yan lang po. Yung iba ay busy na ako sa trabaho o wala ako sa Pilipinas, nasa abroad ako, ganyan. Hindi ko na binabasa yan. Ay Mati ni Idol pala ito. Ay pero nga ay may nagsasabi na ngayon ay bakla daw, sabi nila. Ay, wala naman tayong pakialam dyan. Pero ang gusto ko lang sabihin ay bakit Mati ni Idol siya, naging ganun siya. Opo. Ay kwan daw siya yung model daw ng, aywan ko kung Colgate ata. Colgate, yung toothpaste. Opo. Ngayon, ay talagang ganun na ngayon ay hindi ko nga na makilala ngayon na siya yun dahil nga masyado nang nag-iba ang kanyang anyo noong bata pa siya. Ay simple pag sinabi po na Mati ni Idol po yan o kaya yung model ka ibang klase po yan, hindi ba? Ngayon ay dito rin sa Amerika mayroong ganyan Kaya nga kako, nakakahawa yan. Mayroon akong sinubaybayan dito model siya ng kwan yung underwear. Model siya. Ngayon, nung nalaman na siya ay silahis na, ay tinanggal yung kwan niya, tinanggal yung mga benefits niya o yung mga bayad sa kanya, hinold na. Ganun po yan. Kasi nga, ang sabi nung kumpanya, aywan ko kung ano na yung underwear na sinusuot niya.
ay modelo siya doon. Ay niloko mo kami, sabing ganon. Hindi mo sinabi na ganyan ka pala. Ay tatanggalin na natin yan. Ay simple ay underwear ang pinopromote niya. Tapos ay hindi ba? Kayo po ang mag-decide, hindi ba? Kaya nga ang sabi ko, nakakahawa yan. Opo. At binigyan po tayo ng Panginoon na self-control na sinabi ko dyan sa Bible verse. Gamitin po natin yan. Kung papaano tayo ay may desire, ay mayroon din tayong self-control. Ayan po. Iyan po ang kwan dyan. Ay kasi nga, ang totoo dyan, kung ganyan po mga tao, yung may kaya, kasi iitsapura ko po yung kwan yung mahirap Kasi nga gumagawa lang sila ng ganyan, pumapatol sila sa ganyan sa mga matrona. Ay yung pala, yung tauhan ni Kibuloy na napasama sa amin sa Bible study. Ay bakit ka ako, tinanong ko, bakit naging callboy ka? Sabi ko sa kanya, ay kuwang kanya kuwan ako, sabi niya, yung naghahatid ng mga foreigner, tour guide daw siya. Opo, tour guide. Ay mayroon daw mag-asawa na paborito siya. Opo, kasi yung lalaki impotent na. Yun ang doon siya na-involve. Ganun po. Yun ang kwento niya sa akin. Ay, kako, bakit mo, kako, kuwan yan? Ay, yung nga, mahirap ang buhay, sabi niya Pero inalisan din niya. Nagsisi siya. Opo. Ganun po yun. Born again yun At pati dito sa kwan, yung nakasama din siya doon sa kwan, yung Crusader, yun dyan sa Pangasinan. Yung Ama Ruping, kinuwento niya sa akin, ay kilala ko yung si Ama Ruping Kasi umaabot yan sa amin sa Sambales Nung bata pa ako, nangangaral, galing ako doon kanya. Nag-alaga lang ako ng baboy doon, sabi niya. Ngayon ay, yun ang mga kwento at doon mismo sa compound namin na kami ay 700 Pilipinos, ang dami po naging bakla. Opo. Maswerte nga kami kasi nagba-Bible study kami. Kasi ang mga bisyo doon sa compound namin, kung hindi alak, sugal, at saka yung sa bakla. Pumapatol sila sa bakla. Maswerte kami dahil wala kaming bisyo na ganun. At kami ngayon, yung kwan namin, yung campus namin, kami ang pinupuntahan kung may problema. Kami ang pinupuntahan kasi alam niya na matino kami. Yung grupo namin, parang spy kami. Kung may hinahabol ang pulis, ay pumapasok doon sa amin Ngayon, kami ang kinakausap ng pulis. Ganun po. Ay ang dami po mga kaso yung mga naglulusot ng mga alak o yung nagsusugal Ngayon ay mayroon din akong sasabihin sa inyo na mayroon akong naobserbahan doon, halos kabats ko siya na dumating, pero agad siyang sumama doon sa mga tinitirahan ng mga bakla. Agad doon siya. Ay ang sabi niya, gusto ko dito dahil libre ako ng libre daw siya ng laba, libre ng plancha. Inaasikaso siya. Ay bandang huli, after a year, bakla na rin siya Ganun po Ay, ayun na nga, pumatol siya Yun ang sinasabi ko na dapat kontrolin ang sarili.
Hindi ba? O, ngayon ay dito kay Jinggoy, palagay ko dahil mayaman naman siya, eksperimento po yan. Eksperimento. Opo. Nakikibarkada, ganyan. At halos lahat po ng nagganyan, halos lahat po yan eh. Sa una po, eksperimento lang po yan eh. Ngayon ay ito nga, ay hindi natin naman ikuan ito na God gave them up to their sinful desires. Ayan po. Sulat po yan eh. Nakasulat po yan eh. Oh. Kaya iwasan po natin yan. Yung eksperimento, sabi nila, eksperimento muna ay nagiging tuluyan na yan eh. At isa pa, ay ito po ang kwan eh. Kaya ginunaw ang Sodom ang Gomora. Iyan po ang dahilan. Kasi mas mabigat po na kasalanan yan. Yang ganyan. Opo, nasa Biblia po yan. Mas mabigat na kasalanan yan. Kasi against nature po yan eh. Against nature. Ang reason ng Biblia, that is against nature. Oh. Ang nature kasi, para magkaanak, ay ang lalaki mag-asawa ng babae. Yun ang plano ng Panginoon. Simula pa sa simula. Yan ang plano. Ngayon kung iintrada ang idea na ito na ang lalaki at ang lalaki ay mag-asawa, mawawala po ang tao sa mundo. At against the nature nga yan. Sige nga kako, ang tanong ko sa mga bakla o dun sa mga tomboy, sige nga kako kung lahat na ganyan na, ay within 100 years, wala ng tao ay papaano yung plano ng Diyos? Wala na. Hindi ba? Kaya nga ito ay panukala ito ng demonyo para sirain ang plano ng Diyos. Yung nature. Ikaw, tatalong ka sa kwan, tumalong ka sa 10-story building, ang nature ay babagsak ka, hindi ba? Mamamatay ka. Yan ang nature. Ay ngayon, itong nature nga, lalabanan mo ang nature. Ang sabi po ng Panginoon yan ay, yun nga, against nature yan. Hindi ganyan ang plano. Pero sumuot na nga sa kaisipan nila dahil nga sa wala silang Diyos. O kaya ay, ayan, mga eksperimento. Ulitin ko hindi ko kinokondem yung mga tao kung sino ba niyan kasi hindi ko naman alam ang extent niyan eh. Pero ang kinokondem ko yung paggawa, ang tawag diyan sa aming gusar, na igugusar, Espanyol ata yun eh, na igugusar o na isasagawa. Yun po ang kinokondem. Ngayon, para patunayan po natin yan na mas grabe yan, yung anghel na bumaba sa lupa, yung dalawang anghel na kinausap si Lot dun sa Sodom ang Gomora, ay gustong asawahin ng mga binatilyo dun, hindi ba? O ng mga tao gusto nilang asawahin ay lalaki yun. Ayan po. Grabe na po At nakakahawa nga yan. Nakakahawa. Kaya itong kwang ko dito ay itago nyo po ito o kaya ay isir nyo kung naintindihan nyo o aminado kayo na tama ay isir nyo po. Opo. Yan po ang purpose ko dito kaya ako nagbablog na ganito para maintindihan ng mga tao at kung totoo, kung napansin nyo na tama ay isir nyo po sa inyong mga kaibigan o i-discuss nyo, hindi ba? Nakakahawa po yan. Opo, nakakahawa. Kaya ganyan, na kung saan ay ito si Jinggoy Estrada ay action star ito, hindi ba? Pero nga ay sayang ang haba sana Mayroon akong nakausap na psychology, major siya. Yung maarte, sign yan, sabi niya. Kasi ang sabi niya,
Wala namang 100% na tao, sabi niya. Totoo yun, yung sinasabi niya. Ito po ay, dating stewardess ng Philippine Airlines. Itong nakausap ko, pero nakapasok siya doon sa MWSS, doon sa Office of the Special Project, na kung saan ay umaabot kami na 2,000 engineers doon noon. Naging assistant to the personnel department siya. Siya ang nagre-recruit. Ngayon, nung nire-recruit niya ako, ay yung apelido ko, kabisado niya kasi may nakasama siya na yung apelido ay Haring or Jaring. Sabi niya, may nakasama ako kanya na stewardess, sabi niya, sa Philippine Airlines. Oo, kako. Pinsan ko yun, pero hindi ko kilala. Yung tatay niya at saka tatay ko kako, magpinsan buo. Taga-Caloocan kako yan. Ayun nga, ay nabaitan niya ako. Ngayon, ay, yun nga, dinidiscuss niya yung mga, yung mga dinudrawing namin Ngayon, ayun nga, sabi niya, wala namang kanyang 100% na tao. Noon, hindi ko maniwala sa kanya Pero nung nagbasa ako ng Biblia, ayan nga sino bang nakakaalam na kung ikaw ay nasa sinapupunan nung wala pa nung ano bang kwan yan? Yung masida dinidetermine kung ano ka, kung lalaki ka o babae. Wala naman nakakaalam At sa bilang ng Diyos ay tao lang yan. Tao yan. Ngayon, there is a tendency kasi, ang sabi niya sa akin, there is a tendency, ang haba nga ng ng namin, ng kwentuhan namin, ang haba, there is a tendency na yung lalaki maging bakla. Mayroon, sabi niya. Kasi nga, walang 100% sabi niya psychology major po yan. At doon ko narinig sa kanya. May tendency yan. At yung babae naman ay ganun din. Lalo na yung mga humahanga ay may paghanga po malakas siya, hahangaan mo siya. Magandang lalaki siya, hahangaan mo siya. Matalino siya, hahangaan mo siya. Ganun yan. Pero kung hindi mo na control yan, ay yun na nga. Hindi ba? Sige po, at medyo mahaba-haba na po ay sayang, pero dalayan ko po sa Panginoon, sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.